Hi guys, welcome to my vlog. So ngayon, nandito akong mag-vlog ko ngayon guys at welcome to my YouTube channel. Mag-subscribe, mag mag-subscribe na rin kayo guys. Yan. So, yung page ko guys, hanapin niyo na lang sa Facebook, Mark Yanjo Pablo. Yan. Mag-follow, like, comment, and share. Yan, maraming salamat guys. So ngayon guys, mag-follow kayo sa Facebook ko guys ha. Mag-subscribe kayo, tapos pindutin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. So guys, ngayon guys, panoorin natin tong pamagat nito ay Pamilya sa Macdo Tagalog Animated Horror Story, Araw na Itim. So let's go guys, panoorin natin guys. Hello po sa mga kagaya ko na adik sa horror stories. Sir Neb, naway mapili mo ang kwento ko. Ipagpaumanhin niyo po sana kung medyo maiksi lang. Ako po si Dex. Factory worker po ako. Habang ang misis ko naman ay isang call center agent. May isang anak kami, si John, 5 taong gulang. Sa umaga ang pasok ko sa trabaho. Pero ilang araw lang sa isang linggo yon. Minamanage ko kasi ang ilang maliit na business naming mag-asawa. Ang asawa ko naman na si Claire, panggabi ang pasok. 8 p.m. ang shift niya at araw-araw hinahatid ko siya. Kasama ko madalas si John. Total ay pareho naman kaming hindi agad nakakatulog. At saka banding na rin namin yon kahit papano. Recently lang dinevelop ang lugar kung saan nagtatrabaho si Mrs. Actually, medyo nasa liblib pa nga ang location. Madilim at hindi gaanong dinadaanan yung lugar. Pero once na andun ka na sa site, ay hindi naman na nakakatakot. Dahil nga sunod-sunod na ang mga establishments na tinatayo roon. Kaya may mga tao ka na talagang makikita kung saan-saan. Pinili lang talaga na doon itayo ang mga establishment dahil syempre mura ang lote. Kasi kung itatayo yan malapit sa bayan, sigurado mahal ang magagastos nila. Sa normal na tao kagaya ng asawa ko, walang problema ang pagpasok niya araw-araw. Pero hindi sa akin, Sir Neb. Bata pa kasi ako, masasabi mo nang may kakaiba sa akin. Madalas akong makakita ng mga multo o kahit na anong hindi maipaliwanag. Sa totoo lang, dito sa daan at ultimo sa mismong site kung saan nagtatrabaho si Claire, ay may nakikita ako. Minsan masasalubong ko sa madilim na daan. Tapos kapag nalagpasan ko na at titignan sa side mirror, biglang nawawala. Siguro sa iba, nakakasanayan na nila ang ganito. Pero ako hindi. Kasi natatakot talaga ako. Hindi talaga ako komportable na nakikita ko sila. Nangyari ang isa sa pinaka hindi ko malilimutan nung minsan na na-late si Claire sa pagpasok. Bumisita kasi ang mga kaklase namin noong college. Kaya around 11 p.m. ko na siya naihatid. Nagpumilit na sumama si John. Kahit na 10 oras na. Pumayag naman ako kasi biyernes naman yun at walang pasok kinabukasan. Nung maihatid na namin ang mami niya, nagsabi si John na nagugutom siya. Tiyempo naman na may McDonald's doon sa site kaya pinark ko muna yung kotse doon at magda-dine-in muna kami. Puro mga call center agents at ilang mga construction workers ang kadalasang customer doon. Dahil nga may ilan pang mga building na tinatayo. Pero nung oras ng pagdating namin, halos walang customer. Usually kasi kapag break time na, doon dadagsa ang mga bumibili. Pagpasok namin,
Agad na nakuha ang atensyon ko ng isang pamilya sa sulok. Mag-asawa at 2 bata. Mabilis ko lang silang tinignan, sabay hawak sa kamay ng anak ko para umorder na. Nung inaantay ko na yung order namin, sinabihan ko si John na umupo na. To follow na lang daw yung fries kasi wala pa silang nakaluto. Binitbit ko yung tray at hinanap yung anak ko kung saan siya nakaupo. Medyo nagsisi ako na siya ang pinapili ko ng pwesto. Kasi yung pinili niya ay malapit dun sa pwesto ng pamilya. Pinabayaan ko na lang at naupo na rin ako. Medyo naiirita ako sa ingay nila, lalo na doon sa tatay. Ang anak ko naman biglang tumayo at nagtatakbo. Titignan niya lang daw yung mga laruan. Tsaka wala pa naman daw yung fries. Pinabayaan ko na lang. Nung makabalik siya, naglaro-laro siya sa mga bakanting upuan. Maya't maya ko siyang sinasabihan na bumalik na sa pwesto namin. Pero parang walang narinig. Sa bagay, hindi na bago ito. Likas na malikot itong anak namin. Kinabahan na ako nung napalapit na siya sa pwesto noong pamilya. Hindi pinapansin si John ng mga ito at patuloy lang sa pag-uusap. Gumagapang si John noon sa ilalim ng mga table. Sinabihan ko siya, "John, balik na dito." Pero kagaya kanina, hindi niya ako pinansin. Sumagot lang siya ng, "Mamaya na, Daddy. Pag nandyan na yung fries." Hindi ko na siya napigilan. Pumailalim siya sa table ng pamilya. Tapos, bigla siyang tumayo. Lumingon sa akin, sabay sabi ng, "Daddy, bakit po wala silang paa?" Pagbigkas ni John sa mga salitang yon, biglang natahimik ang pamilyang kanina lang ay maingay na nag-uusap. Agad akong tumayo at hinila yung anak ko. Lumipat na kami ng pwesto. Tiyempo naman na break time na ng ilang empleyado, kaya nakampante na ako. Nung nag-umpisa ng dumami ang customer, nilingon ko ulit yung table. Pero wala na roon yung pamilya. Pagkatapos kumain, niyaya ko nang umuwi si John. Hindi ko alam, Sir Neb, kung matutuwa ba ako o magagalit dahil nakuha rin yata ng anak ko ang sumpang kakayahan ko. Habang umaatras kami sakay ng kotse, biglang nagsalita ang anak ko. Sabay turo, "Daddy, ayun sila oh." Nung mapalingon ako, nandun silang 4. Nakalutang ang mga katawan habang nakatingin sa amin. Pagka-uwi namin ng gabing yon, naging balisa si John. Siguro, doon lang talaga nag-sink in sa kanya kung ano yung nakita niya. Naawa ako sa kanya, Sir Neb. Gusto ko siyang payuhan kung ano ang dapat gawin sa bagong tuklas niyang kakayahan. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Sumasama pa rin si John kapag hinahatid namin ang mami niya. Pero kapag dadaan kami sa lugar na yon, ay napapayuko na lang siya. Kasi madalas ay nandun pa rin yung pamilya. Hindi ko maintindihan, Sir Neb, kung bakit palagi silang nandoon. Siguro, hindi maganda ang naging kamatayan nila. Kaya mas pinili nilang manatili sa isang lugar na maituturing ng karamihan na masaya. Yun, so ngayon guys, pinanood ko lang. So, ano lang yan, ano lang, kaunti lang. Hindi man ako kinalibutan sa pinanood ko.
Yan, so maraming salamat sa panonood ng video ito. Sana supportahan niyo pa ako. So mag-subscribe kayo, mag-share, like, yan. Comment para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Huwag nyo rin kalilimutan guys, pindutin yung notification bell para maging updated kayo guys ha. Mga upload ko pa, ang dami ko pang i-upload guys. So ngayon guys, mag-follow na rin kayo sa Facebook ko, sa Mikey Anjo Pablo guys ha. Follow, like, comment, share. So yan, maraming salamat. Thank you.